Hello everyone! Welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Isang kwento ng pag-ibig na naman ang aming ihahandog sa inyo ngayon mula sa panulat ni MKPA na may pamagat na Pretending We Are in Love. Si Cheryl ay nagtungo sa Japan para makipagsapalaran. Doon niya nakilala ang half-Japanese, half-Pinoy na si Makoto. Magpapanggap sana ang dalawa bilang magkasintahan sa harap ng mga magulang ni Makoto upang mamana nito ang kanilang kumpanya. Ngunit sa pagpapanggap lamang ba talaga mauuwi ang kanilang relasyon o hanggang sa totohanan na? I hope you don't mind if I say that I love you. Cherry, sobrang natutuwa kami ng papa mo at matutupad na rin ang matagal mo nang pinapangarap na makapag-Japan. Alam namin anak na matagal mo nang inaasam na makarating doon. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili doon ha? Sabi ng kanyang mama. Nasa airport na sila at hinihintay na lamang ang boarding. Naisip ni Cherry na parang kailan lang pinapanood niya lamang ang mga Japanese drama. Bata pa lamang siya ay nais niya nang pumunta ng Japan upang magtrabaho. Pangarap niya rin kasi doon magretero dahil nakikita niya sa telebisyon ang mga magagandang malaprobinsyang buhay. Papa, Mama, maraming salamat po sa inyong suporta sa pangarap kong ito ha. Huwag po kayong mag-alala. Magme-message po ako palagi sa inyo sa Messenger at lagi po tayong mag-video call para hindi inyo naman ako gaanong mamiss. Maluha-luhang sabi ng dalaga. 3 taon kasi ang kontrata niya sa Japan. Walang ulian yon kaya tiyak mamimiss niya ang kanyang mga magulang. Sige anak, mukhang nagtatawag na para sa boarding ang flight mo. O yung mga bilin ko ha, huwag pabayaan ang kalusugan saka mag-iingat palagi. Will love you anak. Sabi ng kanyang ina. Sumakay na ang dalaga sa eroplano, iniisip niya kung ano ang sasalubong sa kanya doon sa Japan. Konbanwa, Miss Cherry right? I'm Hiro. I will be your driver to your accommodation. I will take your bag now. Please, go inside the taxi. Sabi ng lalaking sumalubong sa kanya pagkarating niya sa airport ng Japan. Habang nakasakay siya ng taxi, patingin-tingin siya sa paligid. Gabi na siya noong makarating sa Japan kaya nakailaw na ang mga signs ng mga establishment. Sobrang ganito inimagine niya ang itsura ng Japan. Hindi siya nag-aantay upang ma-explore ang mga lugar dito. At sigurado, walang araw na hindi siya maglilibot sa mga lugar dito. Ano ito? Kailangan ko ikasal para magmana ng kumpanya? Sabi ni Makoto. Nasa opisina siya ng kanyang ama na isang full-blooded Japanese. Ngunit marunong din managalog kaya naiintindihan siya nito. Ang ina naman ni Makoto ay nasa gilid lamang nakikinig. Anak, kailangan mong maintindihan na kami ng mami mo ay concerned lamang sa'yo. 35 years old ka na pero wala ka pa ring asawa. Kailan mo ba balak bumuo ng pamilya? Papa, gusto ko man pero nakafocus ako sa pagpapalago ng ating kumpanya at saan naman ako maghahanap ng mapapangasawa. Siguro akong marami diyan sa paligid kaya anak, bibigyan kita ng 1 buwan para maghanap ng asawa. Naintindihan mo? Walang nagawa si Makoto kung hindi ang umuo na lamang sa kanyang ama. Ang kanyang ina ay sumang-ayon rin kaya wala na siyang nagawa. Habang naglalakad si Makoto ay may nakapukaw sa kanyang mga mata. So, this will be your work area. Sabi ng trainer ni na Cherry. Habang si Makoto ay hindi mawala-wala ang kanyang mga paningin sa trainee. Nakakatuwa pala magtrabaho dito, no? Madali lang at sagot pa nila ang breakfast at saka lunch natin. Yung lulutuin ko na lang ay yung kakainin ko sa gabi. Excited na sabi ni Cherry sa kasamahan niyang si Regina. Sana nga makapag-stay tayo dito ng matagal eh. Sayang at 3 taon lamang tayo dito. Ikaw ba, anong balak mo after 3 years?
Biglang napaisip si Cherry. Gusto niya kasi talagang tumira ng pangmatagalan sa Japan. Kaso lang mahirap yun maliban na lamang kung siya ay makapangasawa ng Hapon. 30 years old na si Cherry at hindi na rin maiwasan ang usapang kasalan sa kanyang edad. Gusto rin niya makapag-asawa ng Hapon pero ayaw rin naman niya na ang dating ay ginagamit lamang niya ito para makapag-spouse visa. Kung magpapakasal man siya ay gusto niya ang dahilan ay pag-ibig. Gusto kong mag-stay dito syempre pero hindi TNT, magpapakasal siguro ako sa Hapon. Natatawang pagbibiro ng dalaga, ngunit sa hindi kalayuan ay narinig pala ni Makoto ang usapan nilang magkaibigan. Nakakuha tuloy ng idea si Makoto mula dito. At dahil mataas ang posisyon ni Makoto sa kumpanya, ay ipinakilala rin siya sa mga bagong trainee. Hello, ako si Makoto. Pinoy din ako katulad ninyo kaya huwag kayong mahihiyang magtagalog sa harapan ko. Kausapin niyo lamang ako kapag mayroon kayong kailangan at susubukan ko kayong tulungan. Sir, single daw po ba kayo? May isang pilyang nagtanong. Kayo talaga pero sige, para sagutin ang tanong mo, oo, single ako. Bakit? May iririto ka ba? Pagbibirong tugon at tanong ni Makoto. Sir, ito pong kasama ko si Cherry. Single din po at naghahanap ng mapapangasawa. Tawang-tawa na sabi ni Regina hanggang sa kurutin ito ni Cherry. Sir, hindi po. Maloko lang po talaga itong kaibigan ko. Okay lang, nagbibiruan lang naman tayo dito eh. Sige, salamat sa oras ninyo ha. Pagkatapos noong araw na iyon ay hindi mawala-wala sa isip ni Makoto si Cherry. Ngunit ganun din pala ang dalaga sapagkat hindi mawala rin sa kanyang isipan si Makoto. Matikas din kasi si Makoto at nagustuhan din ni Cherry ang pagiging half Japanese, half Pinoy nito. Isa kasi si Cherry sa mga babaeng mahilig sa Japanese drama. Hanggang ngayon ay paulit-ulit niya pa rin pinapanood ang Hana Yuri Dango at Hana Kimi. Kaya sa tingin niya ay dream guy talaga niya si Makoto. Pero agad naman na isawalang isip ni Cherry na may pag-asa siya dito dahil anak ito ng boss. Nahihiya ang dalaga sa ginawa ng kanyang kaibigang si Regina noong isang araw. Ay nako, sana lang hindi naalala ni Sir Makoto ang mga sinasabi ng labahitang Reginang iyon. Bulong ng dalaga sa kanyang isipan. Ilang araw din ang nakalipas. Mailap sila sa isa't isa at tila ba hindi sila pinagtatagpo. Ngunit isang mapagpalang araw ang nangyari at para ba kung ano ang nagkukunikta sa kanila. Mag-isa lamang sa mesa si Cherry noon sa kantin nang bigla itong nakarinig ng salita. Hi, Cherry ang pangalan mo hindi ba? Sabi ni Makoto na ikinagulat ng dalaga. Sa totoo lang, matagal niya rin naman tinatanaw si Makoto mula sa malayo pero ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataon makausap ulit ito at sa malapitan pa. Opo sir. Iyon lamang ang nasabi niya sa sobrang pagkagulat. Cherry, magiging straightforward na ako sa iyo ha. Naisa na kita maging asawa. Magkahalo-halo ang emosyon sa utak ni Cherry. Una, syempre ang gulat. Pangalawa, ang pagtataka. Hindi naman sila nag-uusap ni Makoto pero bakit nais siya nito ialok na magiging asawa? Po, gulat na sambit ni Cherry. Nais kita gawing asawa. Huwag ka sanang magalit ha pero narinig ko kasi na gusto mong magtagal dito sa Japan. Sige, bigyan kita ng pagkakataon na magkaroon ng spouse visa. Pero ganito kasi yun, yung mga magulang ko ay nag-aalala na sa akin na ganitong edad na ay wala pa akong asawa kaya gusto nila na magkaasawa na ako. Magpapanggap lang tayo hanggang sa mapatunayan ko lang sa mga magulang ko na kaya kong manahin ang aming kumpanya. Bakit ako? Pwede naman po siguro ibang babae.
Tanong ni Cherry. Naisip niya kasi marami namang ibang babaeng katulad niya na nais magka-spouse sa visa. Bakit siya pa? Saka gusto niya nga si Makoto. Gusto nga ba siya nito kahit kaunti man lang? Sige na, basta magtulungan lang tayo. Kailangan lang natin maging believable sa harapan ng lahat. Sa atin-atin lang naman itong kasunduan na to eh. Seryosong sabi ni Makoto. Naisip ng dalaga na ito na nga ba ang kanyang sinasabi. Mukhang ang tadhana na ang gumawa ng paraan para siya ay manirahan sa Japan. Pero ito nga ba talaga ang nais niya? Marriage for convenience? Sige, okay lang sa akin. Biglang napapayag si Cherry na kahit ang dahilan ay hindi pag-ibig. Naisip na lamang ng dalaga na ito ang katuparan sa kanyang matagal ng pinapangarap. Kinabukasan ay nakapagdesisyon ang dalawa na magkita sa isang park para magkaroon ng getting to know each other, para may masabi ang dalaga sa mga magulang ni Makoto. Habang nag-uusap ay kumakain sila ng ice cream. 35 years old na ako. Ang mama ko ay Pilipina. Ang pangalan niya ay Agnes. Ang aking papa ay Japanese. Ang kanya namang pangalan ay Nakatsu. At ang ating sasabihin sa kanila ay nagkakilala tayo sa office. Noong una pa lamang kita nakita, ay nabighani mo na kaagad ang aking puso kaya niligawan kita kaagad. Parang kinilig si Cherry sa tinuran na iyon ng binata. Gusto niyang magkatotoo ang sinabi ni Makoto. Hindi alam ni Cherry na may parte ng totoo doon sa mga sinabi ng binata. Ano naman ang gusto mong sasabihin ko? Na nagkagusto rin ako sa'yo? Maniniwala kaya ang mga yon gayong saglit pa lamang ako dito? Tanong ni Cherry. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na kahit noong unang kita pa lamang niya kay Makoto ay nais niya na kaagad itong mapangasawa. Oo, kaya nga pag-isipan natin na kahit saglit pa lamang tayo nagkakilala ay gusto na natin magpakasal dahil doon din naman tayo papunta eh. Pangangatuwiran ni Makoto. Sige, ay saglit. Para ka palang batang kumain, may ice cream ka sa gilid ng bibig mo. Wait, tatanggalin ko lang ha. Hindi mapigilan ni Makoto na titigan si Cherry. Habang hawak-hawak nito ang gilid ng labi niya, tila nag-slow motion ang lahat. Ang mapupulang labi, makinang na mga mata at makinis na mukha ang tinititigan ng binata. Natigilan naman si Cherry at nag-slow motion din ang lahat sa kanya. Napansin niyang hawak-hawak pala niya ang bibig ni Makoto, kaya nahiya siya at tinanggal ang kanyang kamay. Okay na, sige Makoto, mauna na ako ha. Kita na lamang tayo bukas sa office ng mga magulang mo para doon sa sinasabi mong ipapakilala mo ko. Namumula si Cherry kaya dali-dali siyang umalis. Kinabukasan sa opisina ng mga magulang ni Makoto. Iho, siya ba ang iyong mapapangasawa? Hindi ba isa ito sa mga trainee sa ating kumpanya? Tanong ng mama ni Makoto. Opo, pero sana maintindihan po ninyo. Hinawakan niya ang kamay ni Cherry. Mama, unang kita ko pa lamang sa kanya. Alam ko na po na para kami sa isa't isa. Pero parang ang bilis naman ata. Nako honey, hindi ako papayag na ikasal kaagad ang mga ito ha. Kailangan muna nilang mag-date at magkilanlan ng maigi. Alam mo naman ang kultura naming mga Pilipino, hindi ba? Sabi ng kanyang ina. Oo nga naman Makoto, sige. Bibigyan namin kayo ng 3 buwan. Kung talagang gusto ninyong magpakasal, ay ibibigay namin sa inyo ang aming permiso pagkatapos ng 3 buwan na iyon. Pa, sabi niyo, 1 buwan lang ang meron ako upang maghanap ng mapapangasawa. Ngayon meron na ay ayaw niyo naman kaming magpakasal? Parang batang pagmamaktol ni Makoto. Anak, ayaw lang namin na magkamali ka. Ang akala kasi namin ay pipili ka sa isa sa mga kakilala mo dito. Siya ay bago pa lamang. Sana maintindihan mo kami kung saan kami galing.
Sabi ng kanyang ama, wala silang nagawa kung hindi ipagpatuloy ang pagpapanggap sapagkat hanggat hindi sila naikakasal ay hindi ipapamana kay Makoto ang kanilang kumpanya. Gusto talaga ni Makoto si Cherry. Gusto niya nga itong tanungin kung nais ba ng dalaga na tutuhanin na lamang nila ang kanilang relasyon. Ngunit nahihiya siya dahil baka siya ay mabigo. Si Cherry naman ay gusto nang mag-confess sa kanyang nararamdaman dahil ayaw niya sanang magsinungaling sa mga magulang ni Makoto. Dahil nahihiya rin siya sapagkat ito ay ang kanya ring mga amo. Ang kinahihina ng loob ng dalaga ay baka walang gusto sa kanya ang binata. Pagkalabas nila mula sa opisina ng mga magulang ni Makoto. Sige Cherry, balik ka na muna sa trabaho mo. Mag-uusap na lamang tayo mamaya. Buong araw ay wala sa wisyo si Cherry. Naisip niya, hindi pa naman sila gaano magkakakilala ni Makoto kaya okay lang siguro kung itigil na nila ang pagpapanggap. Makalipas ang ilang araw ay balisa pa rin si Cherry. Pero sa ilang araw na iyon ay hindi niya rin akalain na may matatanggap siya na love letter. Ito ay nanggaling kay Makoto. Nakalagay doon ang mga tila sweet nothings. Hindi niya tuloy alam kung may gusto rin ito sa kanya o wala. Baka nagpapanggap lang din ito para pag tinanong ang kanilang mga kasamahan kung talagang may namamagitan sa kanila ay oo ang maisasagot ng mga ito. 2 linggo na ang lumipas at nag-level up na. From love letters to flowers and chocolates ang binibigay ng binata sa dalaga. Hanggang sa nagparamdam na si Makoto kay Cherry. Isang araw, pinatawag ng binata ang dalaga sa kanyang opisina. Close the door. Isinara nga ni Cherry ang pintuan pagkapasok. Close the blinds. At ginawa rin ito ni Cherry. Alam kong baliktad itong gagawin ko, but will you be my girlfriend? Cherry, hindi na ito pagpapanggap kung hindi totohanan na. Kaya ako lumayo sa iyo ng mga ilang araw dahil nais kong mapatunayan sa aking sarili kung kaya ko ba talaga na wala ka na. Pero hindi ko matiis. Hindi na kita pipilitin muna magpakasal tayo basta. Hayaan mo sana ako maging boyfriend mo. Pwede ba? Alam mo Makoto, aaminin ko sa'yo. Noong unang kita ko pa lamang sa'yo, nasabi ko talaga sa aking sarili na sana maging tayo. Kasi kamukhang-kamukha mo talaga yung mga crushes ko noon sa Japanese drama. Ngayon nasabi mo na yan, napagtanto ko na may nararamdaman ka rin pala sa akin. Akala ko, ako lang ang may pagtingin sa'yo eh. Kaya oo Makoto, sinasagot na kita. Gusto kita maging boyfriend. Masayang sabi ni Cherry. Nagyakapan sila sa unang pagkakataon. Masaya ang araw na yon para sa dalawa. Unang araw nila bilang magkasintahan. Pagkalipas ng 1 buwan. Happy mansari babe. Sana mag-enjoy ka sa inihanda kong simpleng dinner. Happy mansari too babe. Akalain mo yon, naka-1 buwan na pala tayo. Parang kailan lang ano? Masayang tugon ni Cherry. Ready ka na ba sa team building natin sa Saturday? Maraming nakakaaliw na activity ang inihanda ng facilitator doon. Nakangiting tugon ni Makoto. Babe, sa tingin mo ba, sa mga susunod nating anniversary, ganito pa rin kaya kasaya? Oo naman, sure na sure yun kasi kasama kita palagi. Matagal pa naman yung contract mo eh. Marami pa tayong time as girlfriend and boyfriend bago tayo magpakasal. Basta, kailangan mong ipangako sa akin na kapag nakauwi ako ng Pinas, wag na wag kang tumingin sa ibang babae ha. Lagot ka talaga sa akin. Oh, bakit mo naman naisip yan? Ikaw talaga. Ilang araw na lang magkaka-team building tayo. Baka mapatingin ka sa ibang babae porket nasa beach tayo noon. Huwag kang mag-alala, sa'yo lang ako titingin ano. Ang ganda-ganda mo kaya. Walang makakatalo sa ganda mo. Bolero, basta sabi mo yan ha.
Dumating na nga ang araw ng team building. Masaya ito, ngunit may isa nga lang problema. Nandoon rin ang dating inaasar nila kay Makoto, si Pearl. Si Pearl ay napakagandang babae, matangkad, balingkinitan, kaya nai-insecure sa kanya si Cherry. Nagkaroon ng tug of war at magkalaban ang team ni Makoto at Cherry. Kakampi naman ni Makoto si Pearl. Napaismid si Cherry dahil sa pila ay nasa likod lamang ni Pearl si Makoto. Sa sobrang gigil ni Cherry ay naipanalo nila ang laban, ngunit dahil sa lakas ng team nila ay nahila nila si Makoto at Pearl at nagkadikit ang mga katawan ng dalawa noong matumba ang mga ito. Hindi mapigilan na sumama ang mood ni Cherry. Nakita pa niyang todo alalay si Makoto kay Pearl dahil may galos nga ito. Pumunta si Makoto kay Cherry para bigyan ito ng maiinom. "Doon ka na nga lang sa Pearl mo," sabi ni Cherry sabay walk out. Bad mood ito at masama talaga ang kanyang loob. Pumunta siya sa isang puno at doon nagmuni-muni na lamang muna. Hindi akalain ng dalaga na sinundan pala siya ng kanyang kasintahan. "Nagsiselos ka?" Nakangiting pang-aasar na tanong ni Makoto. "Ano kung oo? Malakas makaakbay ah. Di kayo na lang," sabi ni Cherry sa sobrang sama ng kanyang loob na para bang maiiyak na. "Babe, ano ka ba naman? Si Pearl parang nakababatang kapatid ko lang. At saka ito ha, atin-atin lang ito. My girlfriend talaga si Pearl. Kaya nga, ayaw na ayaw niyang tinutukso kami. Ayaw niya kasi sa mga lalaki dahil mga babae ang gusto niya. Kaya, huwag ka nang magselos, pwede ba? Ikaw lang kasi talaga ang babae sa buhay ko eh." "Ay nako, kung hindi ka lang talaga gwapo eh," sabi ni Cherry kahit nabigla ito sa kanyang mga narinig mula sa kanyang kasintahan ay niyakap niya kaagad ito. Ngayon lamang sila nagkaroon ng ganitong tampuhan pero natutuwa sila dahil parang may bagong achievement sila bilang magkasintahan. Ilang buwan na ang nakalipas hanggang sa umabot na sila ng 1 taon. "Happy anniversary sa inyong dalawa. Makoto, gusto na kitang makita ng personal at para naman makilala ko na rin ng lubusan ang nagpapatibok sa puso ng aking nag-iisang prinsesa," sabi ng papa ni Cherry. Ka-video call nila ito habang nagdi-dinner sila kasama ang mga magulang ni Makoto. "Pamamanhi ka na ba ito? Aba, ang aga naman ata," biro ng mama ni Cherry. "Balae, mag-antay ka lang. Pupunta rin kami diyan." Tugon naman ng mama ni Makoto. Dumating na ang 2nd year anniversary ay hindi nagaanong nagulat si Cherry dahil nag-propose na nga ang kanyang kasintahan. "Babe, 1 taon na lang ang natitira sa kontrata mo kaya ilalabas ko na ang singsing. Alam kong masyadong mabilis ang mga nangyayari sa pagitan nating dalawa pero sabi nga nila, wala sa tagal yan, nasa pag-aalaga yan ng relasyon. Kaya, Cherry, will you be my wife? I promise you this, magiging dantayan mo ako sa lahat ng problema mo. Iiyak ka pero hindi dahil sa sakit kundi dahil sa tuwa." "Yes, babe. I want to be your wife. Hindi mo na kailangan magtanong pa. Ikaw lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko." Masaya na sana ang lahat, ngunit may hindi inaasahang pagkakataong nangyari. Pagkatapos ng proposal ni Makoto ay umuwi na sila. Inihatid pa nga ni Makoto si Cherry sa tinutuluyan nitong apartment, ngunit ng gabing iyon ay may nais bilhin si Cherry sa convenience store. Nakita ng dalaga na green ang light sa pedestrian pero hindi niya napansin na may paparating palang sasakyan at hindi ito agad nakapreno. "Makoto anak, gumising ka! Bilis!" sabi ng mama ng binata. Pupungas-pungas naman si Makoto at nagtatakang bumangon. "Mama, bakit? Anong problema?" tanong ni Makoto. "Si Cherry nasa hospital."
Pagkarinig pa lamang ni Makoto ay dali-dali siyang nagbihis at niyakag ang ina para pumunta sa hospital. Pagkarating nila doon ay walang malay si Cherry. Kinausap sila ng doktor at nag-aantay na lamang na magkamalay si Cherry. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon na kumatos ang dalaga. Sinagot lahat ng nakabangga ang gastusin. Sinabi rin ng mga magulang ni Makoto sa magulang ni Cherry na huwag nang alalahanin ang kontrata sa kumpanya. Ang mahalaga ay magising ang dalaga. Sa loob ng 6 na buwan na pag-aalala at pagdarasal ni Makoto ay nagulat ito nang biglang makarinig ng isang mahinang tinig. Nasaan ako? Napabalikwas si Makoto at mabilis itong nakatayo at nakalapit sa kasintahan. Babe, andito ka sa hospital. Napakatagal kong inantay ang pagkakataong ito. Sabi ni Makoto at mabilis nitong napindot ang call light para tawagin ang atensyon ng mga nurses. Kailangan nila malaman ang magandang balita. Pagkatapos ng ilang saglit lamang ay ayos naman ang naging resulta ng mga ginawang test sa dalaga. Ngunit kailangan niya ng physical therapy dahil ilang buwan ring hindi nagamit ang kanyang mga binti. Kailangan niya iyon para makalakad ulit ng maayos. Sa bawat therapy, masaya si Cherry dahil sinasamahan siya ng kanyang fianceng si Makoto. Nakaagapay ito lagi sa kanya sa bawat proseso ng patungo sa kanyang kagalingan. Babe, hindi ka ba napapagod? Tanong ni Cherry habang sila ay kumakain. Tapos na ang kanyang therapy session noong time na iyon at unti-unti na rin siyang nakakalakad. Naka-crutches nga lamang. But at least, hindi na naka-wheelchair. Ako mapapagod? Hinding-hindi ako mapapagod sa pag-aalaga sa'yo, hindi ba? Iyan ang promise ko noong nag-propose ako sa'yo. Magiging dantayan mo ako sa oras ng pagsubok. Kaya, kapitan mo lang ako. Malakas ako, my love. Tuluyan na ngang gumaling si Cherry at nakapasok na rin ito sa kanyang opisina. Cherry, nako, namiss ka talaga namin. Buti ay maayos ka na. Excited na bati ni Regina. Namiss ko rin kayo at oo naman, ako pa, kasama ko si God at hindi niya ako pababayaan kaya nga binigyan niya ako ng Makoto na mag-aalaga sa akin eh. Masayang tugon ni Cherry. Hindi na rin nag-aksaya ng oras ang dalawa. Inasikaso na nila ang dapat ayusin para sa kanilang kasal. Inayos rin nila ang mga papilis ng mga magulang ng dalaga para makapunta ang mga ito sa Japan 2 weeks before the wedding. Nais din kasi nila ipasyal ang mga ito upang makabanding at makilala ang mga ito ni Makoto bago ang kanilang kasal. Babe, wala ka bang gustong imbitahan na kaibigan mo? Sino nga pala ang gusto mong maid of honor? Love, lahat ng Pilipina na kasama ko sa training, gusto ko sana silang imbitahan. At syempre, si Regine ang gusto kong maging maid of honor. Siya lang kasi ang pinaka-best friend ko talaga simula nung nasa Pilipinas pa kami. Babe, hindi bali. Ipinapangako ko na magpapakasal din tayo doon sa Pilipinas para maimbita mo rin ang inyong mga kaibigan at kamag-anak. Nakangiting pangako ni Makoto. Dumating na nga ang araw ng kasal, simple lamang ito. Isang intimate wedding dahil gusto nilang gawing mas magarbo ang gaganapin na kasal sa Pilipinas. Cherry, sa tagal ko sa mundong ito, ikaw lang talaga ang nagpaparamdam sa akin ng ganitong ligaya. Noong una kitang makilala ay ang sabi ko sa aking sarili, hindi ko na ito pakakawalan pa. Wala na akong mahanap na iba pang mas hihigit pa dito. Ikaw ang pinakamamahal ko, Cherry. Yung mga ngiti na tuwing masaya ka, yung mga tawa mo tuwing nagbibiruan tayo. Gusto ko makita yun. Gusto ko ako ang magiging dahilan sa bawat tawa at ngiti mo. Masaya ako dahil nag-rest ka noong araw na iyon. I tried my shot kung gusto mo rin ba talaga ako. Mahal kong Cherry, please accept me as your husband. Sana
Pareho lagi tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Sana mahalin natin ang isa't isa hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito. Sana huwag kang magsasawa sa akin kapag may kunting hindi pagkakaunawaan tayo. Ayon pa sa vow ni Makoto. Makoto, handa ka na ba? Sobrang haba nito. Ito na. Noong makilala kita, sobrang taas ng tingin ko sa'yo. Yung parabang hindi kita maaabot. Pero inabot mo ang kamay ko at hinila mo ako para makapunta sa kinaroroonan mo. Ngayon, nasa iisang level na tayo at lagi mo akong maaasahan kahit saan ka man mapunta. Una sa lahat, maraming salamat sa pag-aalaga sa akin. Hindi mo nga ako iniwan kahit para akong lantang gulay noon. Kahit walang kasiguraduhan kung gigising pa talaga ako, andoon ka kaagad noong nagising ako. Hindi mo man ito alam, ngunit nararamdaman at nadidinig ko ang dedikasyon mo sa akin. Pangalawa, maraming salamat at umaapaw na pagmamahal ang binigay mo sa akin. Alam ko dahil kung hindi mo ako mahal, hinayaan mo na lamang sana ako sa hospital. Hinayaan mo na lamang sana ako na hindi makalakad at hindi nagising. Salamat sa pagsama sa akin sa therapy session ko everyday. You are the reason I can walk again. At finally, thank you for being constant. Simula nung dumating ako sa Japan, lagi ka andiyan for me. Ikaw ang constant na laging andiyan to support me beside my family. I love you, Makoto. I can't wait to spend my life here with you. In this place where I dream to settle down. Please accept me as your lawful wife. Maluha-luhang vow ni Cherry. Nag-kiss na ang dalawa sa harap ng kanilang family at close friends. Pagkatapos ng maluha-luhang vow ni Cherry ay nag-kiss na ang dalawa sa harapan ng kanilang family and close friends. Sobrang saya noong mga araw na iyon dahil andoon lahat ang kanilang mga mahal sa buhay upang witnessan ang kanilang pag-iisang dibdib. Pagkatapos noon ay kailangan na rin umuwi ng mga magulang ni Cherry sa Pilipinas at si Cherry naman ay bumalik na sa trabaho, hindi na as a simple worker kung hindi as a spouse. Pagkalipas ng isang buwan, umuwi na rin si Cherry sa Pilipinas. Babe, see you in the Philippines. Susunod ka ha? Sabi ni Cherry. Aba oo naman babe, gagawin pa natin ang magarbo nating kasalan. Natatawang tugon ng asawa. At simula nung makabalik si Cherry sa Pilipinas, ay puro video call lamang silang mag-asawa. Ang hindi alam ni Cherry ay may niluluto na pala si Makoto kasabwat ang kanyang mga magulang. Nakahanda na ang simbahan na kanilang pagkakasalan. Imbitado ang mga kamag-anak niya, pati na rin ang mga kamag-anakan ni Makoto sa mother's side. Noong dumating na ang araw na iyon ay pinagsuot siya ng kanyang mga magulang ng puting bestida. Walang kaalam-alam si Cherry na simbahan na pala ang kanyang pupuntahan. Pagdating nila doon, puno ng pagtataka itong si Cherry. Noong hawakan siya ng kanyang mga magulang sa magkabilang braso, nagulat pa ito noong biglang bumukas ang pintuan ng simbahan. Habang naglalakad, nakita niya ang mga pamilyar na mukha sa kanya. At sa bandang dulo ay nakita niya na naroon ang nakaputing suit at blue necktie na lalaki. Lalo itong gumapo sa kanyang paningin. Hindi niya maiwasang mapaluha. Napansin iyon ng kanyang papa kaya bumulong ito sa kanya. Anak, sana matuwa ka sa surprise namin. Nakangiting bulong nito na sobrang nagpapasaya sa kanya. Inabot siya ng mga magulang nito kay Makoto. Wala nang masyadong naging vows dahil nasabi na nila ito noong nasa Japan pa sila at hindi rin naman nakapaghanda itong si Cherry. At pagdating nila sa reception, may kanya-kanyang mga mensahe ang kanilang mga magulang at mga kaibigan. Sa lahat ng messages ang tumatak sa kanila ay ang sinabi ng nanay ni Makoto.
Naalala ko pa, noong time na lumapit sa amin itong anak kong si Makoto upang ipakilala si Cherry sa aming mag-asawa. At alam nyo ba, sabi nila, nais daw talaga nila kaagad magpakasal. Nagulat talaga kami dahil alam naman namin na baguhan lamang si Cherry doon sa Japan. At alam din namin na kakakilala pa lamang nilang dalawa. Kaya binigyan sila ng kanilang papa ng 3 months para patunayan sa amin kung tunay nga silang nagmamahalan. Nakakatuwa lang na pinaabot pa nila ng 2 years bago nag-propose itong anak ko. At mga anak, nakita namin ang sinseridad ng inyong relasyon kaya sobra-sobra ang aming suporta sa inyong dalawa. Ang saya makita na ang aming uniko iho ay may pinaglalaanan pala ng wagas ng kanyang umaapaw na pagmamahal. Cherry anak, salamat at dumating ka sa buhay ng anak ko. Ngayon, matatahimik na kami ng papa niya kasi alam namin may makakasama na siya habang buhay. Masayang turan ng mama ni Makoto. Tumatak rin siyempre ang sinabi ng papa ni Cherry. Anak, akala ko ba ang usapan natin ay magtatrabaho ka lang sa Japan? Bakit may asawa ka na ngayon? Biro lang, mahal na mahal kita anak. Natupad mo na ang pangarap mo anak kaya I am very proud of you. Alam mo naman na gusto ko lang talaga ang makakabuti sa iyo. At sa iyo naman Makoto, sobra kaming nagpapasalamat dahil no aksidente ang anak ko at hindi namin siya mapuntahan ay andoon ka para mag-alaga sa kanya. Hinihiling ko na ipagpatuloy niyo ang pag-aalaga ninyo sa isa't isa. Mga ilang araw pagkatapos ng kasal ng dalawa ay bumalik na ito sa Japan at doon nag-honeymoon. At pagkalipas ng 9 na buwan, ipinanganak ni Cherry ang kanilang panganay na si Rito, isang healthy baby boy. Walang mapagsidlan sa galak si Cherry na nasa Japan niya mapapalaki si Rito sapagkat ito naman talaga ang kanyang pangarap para sa kanyang magiging pamilya. Ang provincial life sa Japan, malayo sa magulo at maingay na syudad. Babe, tingnan mo nga itong si Baby Rito, oh. Ang ganda ng titig niya sa akin at marunong na rin mag-crawl. Masayang sabi ni Cherry. After manahin ni Makoto ang kumpanya, ay bumili siya ng rest house nila sa probinsya ng Japan. Doon sila namamalagi tuwing weekends para makapag-relax. Naging stay-home mom na si Cherry at natutuwa siya sa desisyon na yon dahil lagi niyang nakakasama ang kanyang baby Rito. At syempre, masaya rin si Cherry dahil nakikita niya ang mga first ng kanyang anak. Katulad na lamang ng first word nito na mapa. Hindi ata alam ng bata kung ano ang uunahin, papa ba or mama. Kaya mapa na lamang ang nasabi. Noong first walk ni Rito, mabuti na lamang ay rest day si Makoto, kaya nakita nito ang buong pangyayari. Na-witness rin ni Makoto ang first run ni Rito. Pagkalipas lamang ng 1 taon, muling nanganak si Cherry sa isang napakagandang batang babae at pinangalanan nila itong Marie. Lumipas ang ilang taon at nagbibinata at nagdadalaga na ang kanilang mga anak at nagkakaedad na rin silang mag-asawa. Magre-retiro na si Makoto at ipamamana niya na kay Rito ang kumpanya at ang isang naipundar nilang negosyo, ipamamana naman kay Marie. Isang hapon habang nakaupo si Cherry at Makoto sa rocking chair sa harap ng rest house nila, tanaw ang beach at malamig ang simoy ng hangin. Love, masaya ka ba sa naging buhay natin? Nakangiting tanong ni Makoto. Aba, tinatanong pa ba yan? Yung makita kong lumalaking masaya ang ating mga anak, sobrang saya ko na. Kasama pa kita sa pagtanda kaya wala na akong mahihiling pa kundi harapin ang mga natitira kong taon sa buhay na kasama ka. Ganon din ako mahal kaya nga maaga ako nag-retire para masulit natin ang buhay natin habang hindi pa tayo uugod-ugod.
Masayang tugon ni Makoto. At simula noong araw na iyon na pagkasunduan ng mag-asawa, nalibuti nila ang buong Japan, pabalik-balik rin sila ng Pilipinas. Sinubukan nilang gawin ang mga bagay na hindi pa nila nagawa. Isang umaga. Love, maraming salamat sa maraming taon na pinagsamahan natin. I feel like I really live a full life with you. I love you so much. Love, akala ko nga I was going to pretend to love you. Hindi ko akalain na magiging totoo ang lahat ng ito hanggang ngayon sa pagtanda natin. I love you too, Makoto. I hope you don't mind if I say that I love you. Ang kwentong pag-ibig na ito ay nagsimula lamang sa pangarap, napunta sa pagpapanggap, na nauwi naman sa walang hanggang pag-iibigan, na nagbunga pa ng isang gwapo at isang magandang anak. Nakakatuwang isipin na ang umusbong na pag-ibig nila ay hindi inasahan. Mabilis man ang nangyari at sinubok ito ng pagkakataon, ngunit pinatibay naman ng panahon. Natakot man silang ihayag ang tunay nilang damdamin, ngunit kalaunan ay may naunang naglakas ng loob na maghayag ng nararamdaman. Kaya kung may pagkakataon upang ihayag ang iyong damdamin, ay ihayag mo na bago pa mahuli ang lahat. Malay natin na ito na pala ang pagkakataon na hinihintay mo para sa isang pagmamahalan na pangmatagalan. Mga kaibigan, sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig na aming hatid sa inyo ngayon. Sobra po akong nagpapasalamat sa masugid ninyong suporta sa munting channel na ito. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at pakiring na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Pakatandaan po natin na bawat buhay may kwento, at ito po ang kwento ng buhay pag-ibig ni Cherry at Makoto. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Paalam!